Sa modernong mundo, ang gasolina ay hindi lamang simpleng produkto na ginagamit sa sasakyan. Ito ay isa sa pinakamahalagang enerhiya na nagpapatakbo sa ekonomiya ng buong mundo. Kapag tumaas ang presyo nito, halos lahat ng sektor ng lipunan ay naaapektuhan. Ngunit lalo itong nagiging seryoso kapag ang pagtaas ng presyo ay dulot ng digmaan sa mga bansang may malaking produksyon ng langis. Tulad ng nangyayari ngayon sa tensyon sa pagitan ng Iran at United States. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang digmaan sa Middle East ay nagdulot ng matinding takot sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang Iran ay isa sa mga mahalagang bansa sa produksyon ng langis at ang rehiyon ng Middle East ang pinanggagalingan ng malaking bahagi ng fuel supply ng buong mundo. Kapag may gulo o digmaan sa lugar na ito, agad na tumataas ang presyo ng langis dahil nagiging limitado ang supply. Isa sa mga pinakamahalagang lugar na naapektuhan ng digmaan ay ang Strait of Hormuz. Ito ay isang makitid na daanan sa dagat kung saan dumadaan ang napakaraming oil tanker araw-araw. Tinatayang halos 20% ng oil supply ng buong mundo ang dumadaan dito. Kapag nagkaroon ng tensyon o banta ng pag-atake sa lugar na ito, maraming barko ang tumitigil sa pagdaan dahil sa panganib. Kapag nangyari ito, bumabagal ang daloy ng langis sa buong mundo at mabilis na tumataas ang presyo nito. Kapag ang presyo ng langis sa world market ay tumaas, agad itong nararamdaman sa presyo ng gasolina sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Dahil hindi naman nagpo-produce ng sariling oil ang Pilipinas, umaasa ito sa imported fuel mula sa ibang bansa. Kaya anumang pagtaas sa global oil price ay direktang nakakaapekto sa presyo ng gasolina sa mga gas station sa bansa. Ang unang sektor na naapektuhan ng pagtaas ng gasolina ay ang transportasyon. Kapag mahal ang gasolina, tumataas ang gastos ng jeepney drivers, tricycle drivers, bus companies, at delivery services. Dahil dito, kadalasang humihiling sila ng pagtaas ng pamasahe upang mabawi ang kanilang gastos. Ito ang dahilan kung bakit kapag tumaas ang gasolina, kasunod din na tumataas ang pamasahe sa transportasyon. Kapag tumaas ang pamasahe, ang mga manggagawa at estudyante ang unang nakakaramdam ng epekto nito. Maraming empleyado ang may fixed na sahod. Kaya kapag tumaas ang pamasahe at presyo ng pagkain, nababawasan ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangangailangan. Ang dating sapat na budget para sa isang linggo ay maaring hindi na magkasya. Bukod sa transportasyon, tumataas din ang presyo ng pagkain. Halos lahat ng produkto na nakikita natin sa palengke at supermarket ay kailangang ihatid gamit ang mga truck o sasakyan. Halimbawa, ang gulay mula sa Benguet ay kailangang ibiyahe papunta sa Metro Manila. Ang isda mula sa mga probinsya ay kailangang dalhin sa mga pamilihan sa lungsod. Kapag mahal ang gasolina, tumataas ang gastos sa pagbiyahe ng mga produktong ito. Kaya napipilitan ang mga negosyante na magtaas ng presyo ng kanilang paninda. Ito ang nagiging dahilan ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng halos lahat ng bilihin. Kapag may inflation, bumababa ang halaga ng pera. Ibig sabihin, ang pera na dating sapat para sa maraming bagay ay mas kaunti na lamang ang kayang bilhin. Ang mga negosyo ay naapektuhan din. Maraming kumpanya ang gumagamit ng fuel para sa kanilang operasyon. Ang mga delivery companies, shipping firms, at manufacturing plants ay gumagamit ng diesel at gasolina upang mapatakbo ang kanilang mga sasakyan at makina. Kapag tumaas ang fuel cost, tumataas din ang gastos sa negosyo. Ang ilan sa kanila ay napipilitang magtaas ng presyo ng produkto, habang ang iba naman ay nagbabawas ng empleyado upang makatipid. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon,
maaring bumagal ang ekonomiya ng isang bansa. Kapag mahal ang gasolina at mataas ang presyo ng bilihin, nagiging maingat ang mga tao sa paggastos. Kapag mas kaunti ang bumibili ng produkto, bumababa ang kita ng mga negosyo at bumabagal ang daloy ng pera sa ekonomiya. Sa matinding sitwasyon, maaaring magkaroon ng protesta ang mga mamamayan. Sa maraming bansa, ang biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagiging dahilan ng galit ng publiko laban sa gobyerno. Kapag pakiramdam ng mga tao na hindi na nila kayang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, nagkakaroon ng social unrest o malawakang protesta. May epekto rin ito sa agrikultura. Ang mga magsasaka ay gumagamit ng diesel para sa traktora, irrigation pumps, at transportasyon ng kanilang ani. Kapag mahal ang diesel, tumataas ang gastos sa pagsasaka. Dahil dito, tumataas din ang presyo ng bigas, mais, at gulay. Ngunit may isa pang mahalagang epekto, ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang pagbabago sa teknolohiya at lifestyle ng mga tao. Kapag masyadong mahal ang fuel, mas maraming tao ang naghahanap ng alternatibong paraan ng transportasyon. Halimbawa, maaring mas dumami ang gumagamit ng electric vehicles, bisikleta, or public transportation. Sa mas malawak na pananaw, ang digmaan sa pagitan ng Iran at United States ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang langis sa geopolitics. Hindi lamang ito simpleng energy resource. Ito ay isang strategic resource na may kakayahang makaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Kapag nagkaroon ng digmaan sa mga bansang may malaking supply ng langis, ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa lugar na may conflict. Ito ay nararamdaman sa bawat bansa, bawat negosyo, at bawat pamilya. Sa huli, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay parang domino effect. Kapag gumalaw ang isang piraso, sunod-sunod na naaapektuhan ang iba pang bahagi ng lipunan. Ang transportasyon, pagkain, negosyo, at ekonomiya ay magkakaugnay lahat. Kaya habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, maraming bansa ang naghahanap ng paraan upang mabawasan ang kanilang pagdepende sa langis. Ang pagdevelop ng renewable energy tulad ng solar, wind, at electric transportation ay nagiging mahalagang hakbang upang maiwasan ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng fuel sa hinaharap. Sa tanong na, ano ang mangyayari kapag tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa digmaan? Ang sagot ay simple ngunit seryoso. Hindi lamang mga motorista ang maaapektuhan, kundi ang buong ekonomiya ng mundo.